And today, brothers and sisters, nowadays, we are in our preaching series, Exposing and Defeating the Enemy of the Gospel. And please, ayaw jud kalimti, kung nalimtan na nimo karon, balikag tanaw ang preaching last 2 Sundays. Because they were very important, deep knowledge, brothers and sisters. Kaya nga to ang pagtuig, so hindi siya baseless. Dili siya emotion lang. Dili tinuod ng madungog nato basta mosalig lang ta sa pagtuo. Sa pagtuo pag yun mosalig. Basta mosalig lang ta sa pagtuo niya, dasig ta. No, brothers and sisters, wa lang ta nisalig sa pagtuo. Nituo ta kay Jesus, kay convinced ta sa iyang gibuhat o convinced ta nga tinuod siya. Dili baseless, dili empty ang ato ang faith. And then ang atong faith kay dili lang atong kadasig igsoon kay dili lang siya bugso lang o emotion lang, igsuon. Nadasig ta nga nangalagad sa Ginoo tungod kay nakailat ta kinsa og unsa ato ang gialagaran. Amen? Mo nang dasig ta, dili lang siya emotion lang. Nga anytime pwede mamatay kay walay basis. Deep knowledge about your faith and about Jesus is very important. Kay niingon sa Hosea 4, my people are destroyed from being lack of knowledge because they despise or reject knowledge. So kanang mutuki ta sa pulong sa Ginoo, mutuki ta sa ato ang pagtuig soon. And every time we hear a teaching, and then atong scrutinize kung tama ba, that is very important. Ang pasabot ana igsoon, you are not rejecting knowledge. Gina-welcome nimo ang knowledge, ginatagaan nimo ang og importansya ang knowledge ug wisdom sa Ginoo igsoon. So first time ko ni pastor, kato ganing last teaching niya for 15 years, first time niya nag-preach ato. So kung naay mga teaching dito igsoon nga murag naanda nato nga murag may gitudlo sa ato tataw kaayo giingon sa Biblia. No? Oneness and all those things. Tataw kayo ang bara na lang sa imuha mo tuo, makapabara na lang sa tao mo tuo, igsoon is tradition. Diha ang gyera. Ang imong naandan. Hala, gikan pa ko pag mulat sa earth, mauna man na pagpanudlo ang ako ang namatan. Oh, kato nga teachings, mga false teachings na giwali ni pastor, mauna man na ako ang namatan. Namingon ka, lain ni simbahanan ni ba ng daot. Halo say nang daot, gikan man to sa Biblia tanan. Igo lang girelay so nang daot ang Biblia. So ang bara lang gyud sa tanan igsoon when we despise knowledge, nya giingon sa ato ang bara na lang gyud igsoon is ang ato ang tradisyon. And kalaban kaayo sa Ginoo ang tradisyon. Dili ta mausab pag magpabilin ta sa ato ang naandan. When we encounter the truth in the word of God, we need to face it. Amen? We need to face it and we deal it with the Lord and accept it with all our hearts. Kay nahisulat igsoon. And today, the third discussion, third enemy of the gospel nga grabe pud kay kaimportante nga kailangan yun nato i-reject, i-expose nato o i-reject nato igsuon sa ato ang mga kinabuhi ginatawag og legalism. So ako ang gitituluhan karon ang ako ang wali, legalism, an enemy of the gospel. According to GotQuestions.org, legalism, the definition of legalism, the word legalism does not occur in the Bible. Di mo siya mabasa nga na word nga legalism sa Bible. It is a term Christians use to describe a doctrinal position emphasizing a system of rules and regulations for achieving both salvation and spiritual growth. Nga mo grow ka, maluwas ka, pinaagi sa pag-follow sa mga rules and regulations, sa mga patakaran, mga policies, o mga balaod, igsoon. Legalists believe in and demand a strict literal adherence to rules and regulations. Doctrinally, it is a position essentially opposed to grace. Kontra yun siya sa grasya, igsoon. Ang legalism, kontra siya sa grasya. Those who hold a legalistic position often fail to see the real purpose for law, especially the purpose of the Old Testament law of Moses, which is to be our schoolmaster or tutor to bring us to Christ, and that could be found in Galatians 3:24.
nga ang balaod ni Moses igsuon, guardian nato, nigiya sa atoa sa umabutay nga mas labaw pa nga covenant nga gidala, nga dalaon ni Jesus sa ato ang kinabuhi. Giya lang siya, pero dili pagyud siya perfect. Di pagyud siya mao kay naay mo abutay nga perfect ug mao ang gidala ni Jesus sa atoa. In Titus 3:3-5, contradiction no sa giingon sa definition sa legalism. Mao ni contradiction igsuon nga it's not true. Legalism is not true and should not be accepted. Titus 3:3-5. Once we too were foolish and disobedient, we were misled and became slaves to many lusts and pleasures. Mao ni atong kaagi. Mao ni atong gigikanan. We were slaves to many lusts, no, ug sala, napuno tag sala. We were slaves to many lusts and pleasures. Our lives were full of evil and envy, and we hated each other. But when God our Savior revealed His kindness and love, He saved us not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. That's it. He saved us not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. So thought to keep, brothers and sisters, don't ever forget that we were forgiven by God, made right in His sight, and given eternal life only because of His kindness and love. Only because of His kindness and love. There is nothing we can add to earn salvation. All we can do is respond in faith and surrender our lives to Him. Wala na tayo mabuhat igsuon para maluwas ta. Si Jesus radyoy nibuhat ug makabuhat ana igsuon. Ang atoan na lang gyud mo surrender. Total surrender, humility, pagpaubos dinha sa gibuhat ni Jesus para sa ato ay igsoon. O kailangan ta magbantay kay daghan sukad sa una, no? Time pa sa mga apostoles. Pagbutho sa mga pundok nga kontra gyud sa grasya igsoon. Until now, even celebrities joining this religious group nga ang uban ang tawag sa ilaha kay Black Hebrew, no? Kung white ka, white Hebrew siguro nga. Naay pink Hebrew. Black Hebrew, and then balik Hebrew. Kana sila nga mga pundok. Ang ilahang belief, ilahang faith igsoon kay by blood. Nga kaliwat sila ni Abraham. Nga maluwas sila tungod kay kaliwat sila ni Abraham. So pinaagi sa pag-follow sa law ni Moses, mga balaod ni Moses, igsoon na adinha ang ilang kaluwasan. Uban sa ilaha, kaila ni Pastor Glenn, Christian, gikag Kristyanismo, gikag born again Christian, and then, nahimo ng balik Hebrew, pagkitag usab, kay taas nagbangas. Hebrew naman. Di na mag-reconcile. Dili jud ka mahimong Hebrew, kita dili kita mahimong Hebrew. By blood, samot na. Tanawon pa lang nga to ang mga ilong, di yun na siya Hebrew. No? So, dili ta pwede mo balik Hebrew kay way balikan. Kay di yun ta Hebrew, igsuon. Pinoy yun ta. Gabing kuan, pag-deception. Grabing deception, igsuon. So, naglipana na sila karon. And then, dili lang specific nga mga pundok igsuon, magbantay ta sa mga pagpanudlo nga mutudlo sa tuwa nga enough na ang ato ang pagkabuutan. Muhatag og mga maayuhon sa mga pobre, mo donate sa mga charity, buhata na, di ta kontra na. Ang grace dili kontra na. Kanang mutabang ka sa mga pobre, mo donate ka sa mga charity, dili kontra ang grace ana. Ang kontra sa grasya igsuon, kanang pagpanudlo, nga imong confidence, nga luwas ka tungod kay buotan kang tao. Manggihatagon ka, matinabangon ka. Mao nay kontra sa grasya, mao nay legalistic nga mindsetting. Ug naay mga dagko gyud nga pundok nga nag-exist
karon igsuon nga ang confidence salvation by work or by good works. So magbantay ta ni ana. Og aside sa mo bantay sa dagkong pundok igsoon mga pagpanudlo nga hiwi nga nagatudlo og salvation by works, karong adlaw tukion sa nato ang individual tendency sa mga tao nga mahimong legalistic. Kay ako personally, wala pa ko nahimong pastor na tagbuan ako ang legalism sulod sa mga simbahan. Sulod mismo. Kay basin unyag has ka na tong bantay sa mga dagkong pundok nga legalistic. Wata ka bantay na ara di ay sa ato ang tugkaran. Ang mga legalistic nga mga mindsetting. Kay ako personally, sulod sa simbahan, mga leaders mismo sa mga church, legalism ang gina-inflict sa mga tao igsuon. Ang uban natagbuan nako sa dihang di pa ko pastor, og ang uban igsoon natagbuan nako sa diyang pastor nako. Og nisulod jud dinhi sa sanctuary of worship pero gitanggal rapod sa Ginoo igsoon. So karon kay importante na please open your heart because this is very important for the sake of our salvation and for the salvation of others. We need to accept this. Mga tendencies sa matag usa igsoon nga maging legalistic. So expose na to karong adlaw ang mga common. Basig daghan pa kag mahuna-hunaan din ha after ani. Pag ma-expose ang common and then mapildi nato igsoon the rest na mga legalistic nga mindsetting kay mapildi na, ma-expose na ug mapildi na. So I will just give you 3 legalistic mindsets and attitude that must be exposed and defeated. Number 1, natagbuan nako. Legalistic mindset. God chose me because He saw something good in me. Gipili ko sa Ginoo kay naa siya'y nakita nga maayo sa ako. Dili ni siya pinadiretso nga legalist nga mindsetting. Nagsugod ni siya nga usa ka adlaw kaning tawhanan ni sa sugod klaro kayo sa iya giunsa siya pagluwas sa Ginoo. Nga pinaagi gyud sa grasya. Unya taod-taod murag na bored na siya sa iyang life ug perti na niyang tuki-tuki ug nagpalalom na siya maayog ni santok sa iyang utok nganong gipili man ko sa Ginoo. Nindot unta no pangutana ba nganong gipili ka sa Ginoo kung ang Biblia mo answer. Karon nganong mahimong legalist ang ego man ang mo answer. Ang pride sa tao igsuon. Unya ang tubag sa ego sa tao ani, ang pride sa tao, gipili ka kay di man pug kay katantong daotan. Sa inyong mga igsuon, ikaw may pangpastoray gyugnaw. Ikaw may arang-arang. Kay na kay talent nga kinahanglan sa gingharian sa Ginoo mao nang giluwas ka. Ni ubanan baya ni sa demonyo. Nganong giluwas ko sa Ginoo? Wala si taning, ay, nangutana. Tungod kay, ingani ka, ingana ka, pasado ka ani, qualified ka ani, nabuhat ni mo ni, natuman ni mo ni, ikaw ang, sa inyong tanan din ha, ikaw pinakatap mo ng giluwas yun ka sa Ginoo. Ug hangtod sa, dili mo balik ning tawhana sa iyang humble beginning, madayunan gyud siya igsuon ug magrabihan gyud siya igsuon ug mahimo gyud siyang grabe ka prideful ug grabe ka boastful. And I encounter personally many of them. This God chose me because He saw something good in me. Ephesians 2:8-9. Please, pag musantok ni sa ato ang mga utok igsuon, o kaya imuhang notebook, basaha ang Ephesians 2:8-9, o kaya ang PowerPoint sa wali, sa Domingo. Ana siya, God saved you by His grace when you believed. And you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Haskang klaroha. Pangutana lang yun ako, nagbasa kaya silang Biblia, no?
nganong pag naipangutana nganong gipili man ko sa Ginoo, nganong ang ending na destroy man gyud ang ilahang karakter. Tingala lang gyud mi. Wala ba'y meditation sa word sa Ginoo nga giingon, salvation is not a reward for the good things we have done. And it is a gift from God. Ug di ta dapat manghinambog igsuon sa kaluwasan nga ato ang gidawat, di na to siya ang kunon. You know, there's nothing wrong with wanting the reward, okay? Kaya even the Bible, it talks about reward. Nga tanang nangalagad sa Ginoo, hunahunahon ni mong dili igsoon, pag nangalagad ka sa Ginoo, i-rewardan jud ka paabot sa eternity. Di na nimo kailangan, ang imong focus is mag-serve, magtinarong sa Ginoo. Pero kanang reward igsoon, ihatag yun na sa Ginoo sa imuha. Common sa to ng reward. Mo nang nagapaningkamot tag eskwela, nag-achieve ta sa school, kay gusto ta i-reward, buhatag maayo. No, sa una tung wala pa ang Ginoo, aware kay ta ng reward gyud. Ngo di na bag-o sa atwa, and that's normal. So kung ganahan ka nga pag-abot sa eternity, so na kay mabati nga you want the reward, that's okay. Kay dili man pud maayo igsoon nga dili ka ganahan i-reward sa Ginoo. Oh. Mali man pud na siya igsoon. But we think about it or not, ihatag yun na sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo, matarong ang atong kasing-kasing sa iya. Ang usa ka psychologist nga si Lawrence Kohlberg, na siya ginatawag nga theory of moral development. Ug ang stage 3, ingon siya, nga agian jud daw ni sa tao. Nga ang stage 3 gitawag niya og good boy and good girl orientation. Nga moabot gyud daw ta sa stage ato ang life sa moral development nato igsoon nga nagamusik ta og appreciation, and then mubuhat ta og maayo para i-appreciate ta sa ubang tao. Ana pa si Kohlberg sa iyahang moral development. And that's true, di ba? Oh, kaniadto, yun na. That's true, di na to na i-deny. Amen? Ako dili na ko na i-deny kay niagi ko diha og niagi tang tanan dinha igsuon nga ato ang motivation, mubuhatag maayo para i-appreciate ta sa ubang tao. Og sa dihang usa ka adlaw igsuon na encounter nato si Jesus. Na-encounter nato si Jesus. Og didto nato nahibal-an igsuon nga ato ang tawhanon nga kamaayo, kung dili siya para sa himaya sa Ginoo, useless siya tubangan sa Ginoo. Og pinaagi sa balaang espiritu igsoon, aware kay ta. Real kayo sa ato nga kato ato ang human righteousness. Kung walay balaang espiritu, maglisod jud tag overcome. Amen? Maglisod jud ta. Kana ganing motive nga mubuhat og maayo para i-appreciate sa uban. Aware kay ta igsuon nga ato mga tawhanon nga mga motive, ang pagpamuhat lang yun, ang gahom lang yun sa balang espiritu ang makapildi ni ana. Maunang nausab ta. Amen? Maunang sa una, buhatag maayo, karon nagpadayon gihapon tag buhat og maayo, dili ka kaingon nga way difference. Di ka kaingon nga way difference. Murang sa una hangtod karon maayo magyud kong tao. Mao gitong sa una gisulong mi didto, lasing na mama. Gisulong mi ni pastor. Kamo sa gimog influensya na akong anak. Di na ko believe ana siya. Buotan na ng daan sa diyang niabot din siya simbahan ni Samot pagyod di nagyud ko believe. Sobra na siya kabuotan. Ana mi, panulong ti kanang di ka hubog. Kay para magkastorya tagtarong ba, kay di ko makigstorya hubog. Kay masing asa na lang ta moabot, mag-ikis-ikis ng istorya. Nang tarong tagpaminsar ng istorya ba, wag yun ni patol ni pastor. Dili, pwede igsuon, nga mauna ato ang mindsetting. Nga sadyang wala pa ta sa Ginoo, bota na tang daan, and then, pag sadyang niabot na si Jesus sa atong life, wala kayo tay ma-differentiate, bota naman ko daan. Nay, dako kayo nga difference, ay. Kaya mo ang kabuotan sa una for your own glory. Ganahan kay appreciate sa ubang tao. Og feel good kaayo ka. Karon igsoon imong kaamaayo og kabuotan nimo pagbuhat nimo maayong buhat igsoon for the glory of God. Na anak kay conviction ana. Og dili na nimo kaya, aware ka na ako kabalo ko. Di na ako kaya magbinuotan og ako lang. Yes. Yes. Pastora Val, di niya kaya magbinutan pag siya lang. Grabe yun. Grabe yun sa una.
pag nako'y kalagutan na tao, di yun mahuman ang adlaw, di na ko malaparuhan. Kailangan yung laparo, igsoon. Kailangan yung sumbag, kay gusto yung ko manimalos. Di ko mabuhi sa unak nga, di ko makabalos. Sa diyang nahimo na kong born again Christian, igsoon, gisulayan yung kong kusukuso, grabing-grabe yun. Grabing-grabe yun na pagkusukuso sa ako. Ampo na lang yun ako mabuhat. Lord, I surrender all. I surrender all. Kanta na lang yun ko, ana. So, dili nato maangkon ang kamaayo nga naata igsuon kay kabaluta nga without the power of the Holy Spirit, without the work of Jesus Christ on the cross, di nato kaya magbinag-o, magtinarong sa ato ang kinabuhi. So tanang gi-manifest nato nga kamaayo karon, kabuotan, pagbag-o nga nagapaningkamot ta igsuon. Never take credit for yourself. Ayaw, kay daghan ka nag New Year's resolution nga wa gyud na solusyonan ning nanta ka. Kadaghan na gyud. Og nakaya lang gyud nimo tanan sa dihang na giusab sa balang espiritu imong kasing-kasing. Nahimo kang born again. So tanan natong kamaayo gipili ta sa Ginoo igsuon tungod sa iyang gibuhat kanato. And Galatians 2:21, I do not treat the grace of God as meaningless. Mao nitong time nga medyo naibang si Peter, si Beshi Peter ug si Paul. Beshi man guni silang duha. O na sila bangi gamay ba? Okay, gitawag ni Paul si Peter nga hypocrite kay nagkaon siya kauban sa mga Gentiles, and then sa diyang naabot ang mga Jew, nihawa siya, gibiyaan niya mga Gentiles. Okay, ang mga Jew, insist yun sila nga tulion yun, dapat tulion yun. O niya, si Paul, di niya gusto pugso ng mga Gentiles nga magpatuli, nga musunod ang faith ba, pinaagi sa balaod. So, gitawag niya si Peter o kuan, hypocrite. Pero kita, we should not do that ha. Our leaders, nga pakaulawan na to, atubangan sa mga tao, gibuhat bitaw ni Paul. Ang mga alagad sila sa Ginoo igsoon, pero naasad sila yung mga weaknesses. Amen? Magmanifest sila anger, magmanifest sila impatience. So kani nga part, nga iyang gipakaulawan si Peter, the leader of the church, pastor nga gi-assign ni Jesus, nga magsugod sa Christianity, it's not appropriate nga right in front sa mga tao, i-rebuke. I-rebuke. So we should not do that, ha? Basig mo ni mong basis. Si Paul gani, oh. So okay lang ni ako ang discipler, ako ang DGL, ako ning yaw-yawan at tubangan sa mga tao. Mali. Ruin ang karakter ana igsoon. So we will learn from them. Ana si Paul, pero na siya point. I do not treat the grace of God as meaningless, for if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Amen? Remember ha? For if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Tinuod. Kung ang pagsunod sa balaod ni Moses, tama na, maluwas na taan na, perfect ito, grabe. Balaod ni Moses, strict kayo. Pag tumanon to nimo, there's nothing wrong doing the law of Moses, brothers and sisters, ha? Okay, basig, di day ni perfect ning law of Moses, opposite akong buhaton, samot na yun ka-imperfect. Dili gani ka ma-perfect, no, by doing the law of Moses. There's nothing wrong with following that, but your motive igsoon nga dili din ha imong confidence sa kaluwasan. See, ang law gani, ang balaod gani ni Moses igsoon dili enough, kailangan mamatay gihapon si Jesus. Di ba? Unsa na lang nang ato ang katarong igsoon. Ato ang mga personal nga kaayo. Kung ang balaod ni Moses dili enough para sa ato ang kaluwasan, unsa na lang ng mga effort nga ato ang buhaton igsuon. Labaw na. Kay kung enough na wala unta namatay si Jesus para sa atoa. Ang point nga namatay si Jesus para sa atoa igsuon, ing anak kalala ato ang kondisyon. Amen? Ing anak kalala atong sitwasyon igsuon, hopeless. Nga walay bisan unsang maayong butang nga atong buhaton nga makapatouch sa Almighty Father, ug mahilot siya, ug maulian siya sa iyahang kapungot tungod sa ato ang mga sala. Ingana ka worse ang ato ang condition igsuon nga kailangan pamamatay ni Jesus. So matotal, kung gialaw ka sa Ginoo nga mga lagad,
Gipili ka sa Ginoo karon nga nangalagad sa iyaha igsoon, dili tungod kay katanggap-tanggap ka naturally, katanggap-tanggap ka atubangan sa Ginoo. Dili. Nganong nahimo kang katanggap-tanggap? Tungod sa gibuhat ni Jesus sa imo ug gidawat nimo ang sakripisyo ni Jesus. Maura na hinungdan igsoon nga nahimo kang acceptable. Nahimo kong acceptable, nahimo tang tanang acceptable igsoon tungod kay gidawat nato ang sakripisyo ni Jesus. So, God chose me because He saw something good in me. That's not true. Karon igsoon, nasabtan nato nga mao ni truth, God chose me not because He saw something good in me, but because He saw Jesus in me. Nganong gipili ka sa Ginoo, nangalagad ka karon, naging leader ka, tungod kay nahimo kang acceptable at tubangan sa Ginoo, tungod kay nakita niya si Jesus sa imuha igsoon. Wala gilaing hinungdan. Mamis gani mi ni pastor. Kay majority gyud sa among kaila nga pastor kay nagikan jud og lisod nga kinabuhi. Wala gyud dato. Wala gyud dato. Mamis jud mi ana. Nga tanan namong kaila daghan naman gyud may kaila nga pastor. Tanan jud kay nagikan og lisod. Even si Joel Austin igsoon. Oh, niagi na sila nga even heater, magkurog-kurog sila kay bisan heater di sila ka-afford. Oh, ingana ang gikanan anak ni Joel Austin, tan-aw ka ang karon na lang imong makita no. Pero ang kaagi dili lalim. Siguro nami kaila isa, pero dili gyud nadato diretso. Gikan jud og lisod kaayo nga kinabuhi and then ay prophecy sa iya nga i-prosper siya sa Ginoo tungod kay gamiton siya sa Ginoo. O isa ta, ang Sanctuary of Worship igsoon, naka-benefit sa pag-prosper sa Ginoo sa iya. Kay nahimo possible ang building na to karon og isa siya sa gigamit. Pangalan na nako siya secret. Ang iyang pangalan kay secret. Oh, ni prosper siya pero ang prophecy sa iya kay gamiton siya to bless others og tinuod gyud. Pero ang iyang kagikan igsoon lisod gyud kaayo. So sa ako ang point. No even mga pastors dili gyud sila kapanghinambog nga gipili sila sa Ginoo maging pastor kay hawd sila mowali. Naa sila'y abilidad nga kagamit-gamit gyud sa pagpamastor. Nga naman, number 1 sila problema, concern sa Ginoo, ang mga pastor. Kay way mga kwarta. No? Pila kay pag-minister, first 5 years, first 3 years sa pag-minister, ultimo pamasahe ba? O, maglisod. Labaw na karon nga mahal ng gasolina, daghan na kay pastor, sige gluhod ba? Nga Lord, ibaba na ang gasolina. Kaya mga kuan, mga Life Connect, mga Bible study, igsoon. Di na maadtuan. Kay mahal na ang gas. No? Kaya nga gyud mo ni pastor, tinuod yun ang word sa Ginoo ba? Gialaw yun na sa Ginoo para di ta manghinambog ba? Di ta manghinambog. Wala ta gidato sa Ginoo. Gikol ta mag-lead, mga lagad sa iyaha, magpastor. Wala ta gipili nga kay dato ato ang kagikan para pag mulambo ang church, di ta kaingon ba nga tungod sa ato ang kwarta. Amen? Kamo mo tendency sa tao. Pero grabe gani, gihumble down na ang mga leaders, mga pastor, nagyapoy mang lusot. Grabe ka-humble ang beginning. Paabot sa unahan, moingon na nga owner sila of universe. Di ba? Worse kay moingon na nga sila ang son of God. No? Gingharian lang gani dili dapit sa Davao ang iyahang natukod, owner na siya sa universe. So karon asa naman siya karon? Ulaw kaayo. Di ba dapat kung owner ka universe, makalusot ka kung asa ka karon? Makagawas ka sa prisuhan? Wala. So grabe igsoon. This is very important. Kailangan matanggal yun na, God chose me because He saw something good in me. And this is very dangerous too. Kaya pag mag-fail ang Kristiyano igsoon, maglisod siya bangon. Kaya nga no, ang iyahang motivation, ang iyang basis sa pagpangalagad is iyahang good reputation. Kung unsay pananaw sa mga tao sa iyaha. So pag mag-fail siya, maglisod siya bangon. Kay maulaw na siya mobalik kay lain na ang pananaw sa mga tao sa iyaha. Ang tendency ani nga mindsetting mahimong human-centered. Kung unsay pananaw sa mga tao sa imuha, maoy importante sa imuha.
dili unsay pananaw sa Ginoo igsoon. I'm not saying nga mahimo tang unrepentant pag makasala ta i-tolerate nato atong mga sala, mahimo tang hyper grace. Pero dili gyud gusto ang Ginoo na igsoon nga pag mag-fail ka, di na ka mo simba. Di na ka magpakita. That is pride. That is legalistic nga mindsetting. Musimba ra kag okay ka, mura kag nakatuman sa balaod. Pag nabuhat na perfect nimo ang tanan, musimba ka, pero usa ka adlaw, mag-fail ka, dili na ka musimba. That is one of the result of this mindsetting igsoon. Nga ang basis sa pagpangalagad, ang basis sa kaluwasan, ang confidence igsoon kay naa sa maayong buhat. Pag ang basis sa imong confidence, sa imong kaluwasan, sa imong pagpangalagad is ang gibuhat ra gyud ni Jesus sa cross igsoon, mubangon jud ka. Muduol jud ka sa Ginoo. Kay wa man kay laing kadul-an. Siya ra man gyud. Sa iya ra man gyud ka padulong. Naara man gyud imong confidence sa iya nga siya ra gyud makatabang sa imong igsoon. So this is the biblically aligned mindset and attitude. Please, God chose me not because of anything good in me, but because of His grace. This is the biblically aligned mindset and attitude. Again, God chose me not because of anything good in me, but because of His grace. Remember, brothers and sisters. And number 2, legalistic nga mindset nga ato ang attitude nga kailangan nato bantayan. I have already done a lot for the church and others should also do their part. Bantayan na to na ha. Kanang sa sugod, klaro kay sa to ang giluwas ta sa Ginoo and then eager kita mga lagad sa iyaha, willing kay ita mo sakripisyo, ihatag ato ang kaya mabuhat. And then sa unahan igsoon ang usa ka Kristiyano natagbuan gyud nako ni mahimo ng bagulbulan, mahimo ng kwentador, nagapangwenta na, nagapamuyboy na sa tanan niyang gibuhat para sa church igsoon bantayan nato na. Although ang matag usa sa ato nindot kay igsoon nga naatay initiative mga lagad sa Ginoo, amen. Individual ba sa ato ba? Yes, nindot kay na nga naatay initiative ang matag usa sa ato. And I commend our brothers and sisters in this church because grabe na mo ma-appreciate kami ni pastor kay mga kugihan gid kay mo mga lagad. Kami na lang gud ang muminor ni pastor. Among ilista unsa na ang mga responsibilities nga naa sa inyo ang mga plato. And then among murag ano na ni, murag sobra na ni bag-o ra ba nanganak. Pag di lagi manganak lagi tuloy-tuloy lang. Pero pag maulian na, after 1 month panganak, bit-bito ng mga anak, bit-biton sa Bible study. We're so blessed with our brothers and sisters. Palakpakan na to, be. We are so blessed. As your pastors, we are so blessed. Kay, grabe yun mo kakugihan mga lagad. You know what? I-check ka na ko, i-check ka. Niingon ang taghiyaan ng kuan, kaning Ellen's Kitchen, kisa mo na siya. No, nagsagap na ko. Niingon siya na blessed daw siya sa mga tao sa church. Kay, paghawa daw nato, kay ginalimpyuhan daw nato ang lugar, tapos aday mga basura mabilin, and then gina-arrange daw ang mga bangko. Blessed kaayo siya, kay Christian daw kay ta. So padayon ta maging Christian kaayo ha. Dapat kaayo gyud. Yes, palakpakan na to, be. Alam mo, wala ko naman na sila ginasugo. Ilahara gyud na. Oh, wow, nindot ana. No, mabless ang ubang tao, no? Pinaagi lang, gagmay lang na sa ato, pero ang uban kay nahimot ang kahayag nga kanila. Amen? Oh, padayon nato na igsoon ha. Nga tinuod yun, makita yun ang gospel sa ato ang mga kinabuhi. But we should not say this, that I have already done a lot for the church and others should also do their part. Di yun nato kung musantok na sa atong utok igsoon, i-rebuke yun nato na. Natay initiative mga lagad, pero dili ta dapat moabot sa point nga maghimantay na ta sa uban. Kana sila ba, way ginabuhat, ako na lang pirmi. Ayaw gyud igsoon. Sila nasad, ako na lang man pirmi. Ayaw gyud. Ayaw gyud. Kay ang dealing sa Ginoo sa atoa is individual. Isa ta ka church, yes, isa ta ka church. Pero pag abot sa sincerity, pagkatinud-anay nga mga lagad, i-deal ta sa Ginoo individually. Og dili niya gusto makita sa imong kasing-kasing nga muyaw-yaw kay uban wa gibuhat ikaw na lang tanan. Okay? Ayaw gyud igsoon.
kay di gyud mahimot ang Ginoo ana. In Luke 10:38 to 42, mo ni siya tong moment ni Martha o ni Mary, no? Nga namuyboy si Mary kay wa ni taon si Martha, namuyboy si Martha kay wa nagtabang si Mary. Kay basahon nato. Daghan tag matunan ani, as Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Her sister Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. Nagapaminaw gyud si Mary. No, wa siya nagbisi-bisihan, naminaw gyud siya sa wali ni Jesus. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, "Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sit here while I do all the work?" Nalingaw lang kung Martha, kay nana pa siya. "Doesn't it seem unfair to you?" Kay Jesus, pag yun unfair no nga siya, may nireklamo. Murag ka na, euphemize ba, no? Palusot si Martha ba? "Tell her to come and help me." But the Lord said to her, "My dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her." But I also, before I go, I proceed, I commend the thoughtfulness of Martha. She's very thoughtful. Kanindot anak, no? Pag naay bisita, no, magunahuna jud kang atimanon imuhang bisita. Labi na ni nga grabe kahalang doon si Jesus gyud. Kung ako, magpaletsyon jud ko. Pero baka, ay di man mo kaon si Jesus o baboy. Magpaletsyon jud ko pag moadto si Jesus ako ang balay. Ay grabe, 1 week ko manglimpyo ba? Grabe, nudnud diri. Mangnudnud, manggani kog balay, maski walay bisita. Kada adlaw limpyo. Unsa na lang nang moabot si Jesus, moabot. Na, mawala gid among balay sa grabe kasinaw. No, nindot pa ng thoughtful, nindot kay na siya. Nayabo lang yun si Martha tungod kay iyahang giokray ang gibuhat ni Mary nga maoy pinaka-importante para sa Ginoo. Ang muhatag og quality time sa iyaha. Nga paminawon siya. Let's put it in a practical sense. Niadto kag balay sa imong higala. Siya imong tuyo, gusto nimo makumusta siya, magkastoryahanay mo. Pag abot dito ni uli na lang ka, wa gyud nimo siya na istorya. Kay busy siya timpla og iced tea, buhat og suman. Oh, grabe. Mauli na lang ka. Pero tinuon nimong busogan, no? Busog jud ko ba? Grabe ko kabusog, pero wala ko na kuha akong tuyo. Nga maistorya ako ang higala. Makaingon siya na kulang, di ba? Nay kulang, igsoon. Maunay, napalpak ni Martha nga side. So, nay wisdom ani. Pwede i-mix ang pagka-thoughtful ug maghatag og quality time sa Ginoo. So, akong suggestion kay Martha, tanan niyang gikabisihan, before pa niabot si Jesus, dapat human na tanan. Oh. I-serve na lang. Oh. Dili siya dito maging bisig maayo nga naana ang halangdon nga bisita. Unya, wala siya, disappear siya, wala siya dito. Dili ganahan si Jesus, ana. Mo nang diri sa church, pag natay Thanksgiving o Christmas party, igsoon, make sure nato nga makaapil pa ta sa worship o makapaminaw pa ta sa pulong. Liman ka, naghanda ta to celebrate the Lord. And then atong preparation lang nga gibuhat kay mo prepare sa food, but the real celebration nga i-worship nimo ang celebrant, maminaw ka sa pulong sa celebrant, wala ka nag-exist. Dili mahimuot ang Ginoo ana. Mao nang karon gihapon na nato ato ang Christmas party ug Thanksgiving. Kay para ang tanan makaapas gyud sa worship, makapaminaw gyud sa pulong ug mabuhat nimo ang tinuod nga pagselebrar. Dili lang about sa food ang celebration. Tinuod nga celebration, maghatag kag pagdayeg dinha sa Ginoo. Nganong gistorya nato ni igsoon? Kanang mga tao nga moabot sila sa ilang moment nga mamuyboy sila, mangwenta sila silahang ginabuhat sa simbahan. Ang reality ana igsoon, nahimo na silang busy sa pagpangalagad. Na-focus na sila dito sa pagpangalagad, sa service, pero wala na sila'y panahon para sa ilang gialagaran. Kay dili na makaistorya ang balang espiritu sa ilaha.
Uy, mali na imuhang kasing-kasing. Nga naganayaw-yaw na ka. Nagapamuyboy na ka. And I saw, 20 years naman ko nangalagad sa Ginoo, no. O daghan kay kog nakitaan nga lahi-lahi nga pagpangalagad igsuon. O isa gyud ni sa ako ang nakita. Discipler, nga moabot sila, paabot sa unahan, magyaw-yaw sila sa ilang mga nagasto, sa ilang mga disciples. Kani ako ang disciple, gasto kaayo, kada discipleship namo kay sa McDo gyud. Nya wa gyud negro. Wa gyud negro, gahi kay ulo, maka-stress. Ako una-una nga nung mag-McDo, mampog ka. Sa pipak na lang di ay mo no, kay libre. Kisa manggoy nagsugo ni mo nga mag-McDo ka. Hana no. Hangtod sa, maabot na sila sa point sa ilahang kinabuhi nga, muingon silang, ako aning disciple, ako ning gihaguan. Nga ana na ba? Mahimo na silang claiming. No? Mangangkon na sa ako ni. O nagsugod ang tanan, nga nahimo lang busy sa pagpangalagad, pero ang gialagaran, wala na time, igsuon. Ang ending, ang confidence, naasa pagpanerbisyo. Naasa pagpanerbisyo ang confidence. And then pag mag-fail, wala ni haong sa ilang expectation, i-blame nilang ubang tao, i-question nila si God, o magyaw-yaw sila. So this is very crucial. Okay kay nang kusog ta mga lagad? Yes! Padayon ana, padayon nindot kay na. Nagpaabot sa imo ang reward. Pero ayaw wala imo ang reward igsuon pinaagi sa mahimo kang legalistic manifestation. One of the manifestation, mamuyboy, magyaw-yaw sa tanang gibuhat para sa simbahan. And let us remember Psalm 116:12-14. What can I offer the Lord for all He has done for me? Yes. Pag mo kitiw ganinang mga claims, igsuon nga ako ning higihaguan, ako nigbuhat ani, nakagasto na kog maayo ani. Please read Psalm 116:12-14. What can I offer the Lord for all He has done for me? I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name for saving me. I will keep my promises to the Lord in the presence of all His people. Brothers and sisters, I know kitang tanan. Sa dihang na-encounter na to si Jesus, naagi tayo vows, grabe ta na-overwhelm sa kaluwasan nga ato ang nadawat. Amen? Naagi tayo vows nga gibuhian. Ingna kog wala kay vow nga gibuhian. Nga nakaingon jud ka nga, Lord, salamat kaayo. Ug hangtod sa akong kinabuhi, dayon gyud ta ka. Naingon jud na nimo. Amen? Anya alagaran gyud ta ka, Lord. Mao gyud na ato ang naingon. And then in Psalm 116:12-14, it reminds us, brothers and sisters, nga every now and then mobalik gyud ta sa ato ang humble beginning. I-remind nato ato ang kaugalingon unsay gisaad nato sa Dios. Kaya ang mga alagad usahay, mga nag-serve sa Ginoo, di lang usahay kadaghan gyud ako na witness makalimot. Mahimo nang boy-boyan. Nya sa sugod bayan niingon sila nga Lord, alagaran gyud ta ka bisan unsa pay mahitabo. Ihatag yun ako akong pagdayeg o pagpangalagad din na kanimo masig unsay mahitabo. Mao gyud gi-promise nato sa Ginoo igsuon og dapat mo focus ta ana nga commitment. Amen. So pag mag-focus ta sa atong commitment sa Ginoo nga nisaad ta nga alagaran siya, pag naay pagsulay sa atong leadership, naay pagsulay sa atong pagpangalagad, kusukusuhon man ta igsoon, pero dili ma-destroy ato ang karakter. Moingon ta sa igsoon, Pastora, normal lang man ang mamuyboy, kay tao lang man ko. Di ta mag-justify igsoon, akong tubag ana, yes, tao ta, prone ta og weakness, maunang kailangan, open ta permanente nga, subject ta for change. Unya kanang pagpamuyboy, kung iingon na nimo sa Ginoo, dili gyud siya moingon nga okay na siya. Dili na siya moingon nga okay na padayon lang sa pagpamuyboy, padayon lang, go lang. Dili gyud moingon ang Ginoo ana. Rebukeon gyud ta, amen. Tungod kay tao lang man ta, unya prone ta og weaknesses. So prone man ta weaknesses, subject ta for a change.
So mga lagad ta igsuon, tanggalon yun nato ng mangwenta, mamuyboy, kay delikado ang kapadulngan ana. Grabe, delikado kapadulngan ana. Ang uban anak sa ila ni ingon na, dako na kay kog na-donate anang simbahan na ba? Gi-inform pag yun ang people. Naniana ba ang Ginoo nga pag muhatag ka ayaw pahibala imong pikas kamot, amen? Kay pag pahibalo nimo wa na kay reward sa heaven, kay gi-inform naman nimo tanan mao na ta imong reward. Oh. Katong gi-inform nimo ang mga tao nga dako kay kag-donate sa church, mao na to imong reward, na-inform na sila. Ug niana sila, wow. Gipalakpakan na kanila, mao na to imong reward. Pag abot sa langit, ana kay reward. Oh, maabot sa point nga ingon ana igsuon. Oh, naay mga donor sa simbahan nga grabe gyud. Oh, grabe gyud tungod kay dako na sila i-donate. Magbuot na sila sa sistema sa church. Dili mi gusto na speak in tongues, tanggalo ng speak in tongues. Yan na. Na mga donors nga, nag-awayay. Ang ilang mga donations, gipang kuha. Mga atop, gipang langkat ang mga salog. Oh, ang mga tiles, gipang langkat. Murag babae ang simbahan nga gihubuan, gani. Grabe yun, destroy kay karakter igsoon. Kanilang, magsugod diri. Daghan na kay kog nabuhat sa church. Uban nasad. Musugod lang inana igsoon, madayunan gina siya. Pag dili, magpabadlong sa balang espiritu, mahimog yung legalistic ug ma-destroy jud ang character. This is the biblically aligned mindset and attitude. I am grateful. Kani dapat ato ang mindsetting ha. I am grateful for what I have been able to do for the church. And I believe everyone is called to serve on their own way. Amen. Serve lang ta. Dili ta magsigig pamantay sa uban, unsa nila pag-serve ang Ginoo. Kay gingon baya gibadlong baya na ni Apostle Paul sa Romans 14:4. Nga dili sigig panghimantay sa ubang servants, dili i-condemn ang ubang servants kay ang Ginoo daw ilang master. Pag muray sila or mo-fall sila, ang Ginoo daw ang bahala ana, dili kita. So pasabot igsoon, nag-ingon ang Ginoo pag mag-serve ta sa iyaha, you mind your own business. You mind your own commitment. Kung nakay mga igsoon nga naglaylo sa pagpangalagad, you just pray for them. Amen? You just pray for them. Pero dili ka mo ingon nga, sige, ako na lang man pirmi. Kana siya, wa nagapangalagad sa Ginoo, ako na lang man pirmi. Sayang atong pagpangalagad, mahimong useless. So imon gyud natong tinud-anay atong pagpangalagad. Defeat the demon of legalism in our lives. And the last one, brothers and sisters, kani, diri na mo ni natagbuan sa simbahan. Nga legalistic nga mindsetting. Where is the grace in that if I have also exerted much effort? Again, where is the grace in that if I have also exerted much effort? Sa Bisaya pa, asa may grace din nga nag-exert, naghatag man pugkog effort. Naningkamot man pugko. Kana ba? Natagbuan na mo na. Wala kasabot unsay grasya igsoon maski dugay na sa Kristohanon nga kinabuhi. Na-realize ko na mo ni pastor, dili magmatter kung nahimo kang honor sa diyang na estudyante pa ka. Kay daghan kog kaila na ako'y mga kaila igsoon nga they graduated summa cum laude pero wala gyud sila kasabot sa grasya. Pero daghan pod mi kaila nga wa gyud sila kahuman og high school or high school la ilang nahuman. Klaro kasabot siya sila sa grasya. Dili gyud siya magmatter, status gyud sa heart. Kanang na born again gani imong kasing-kasing. Dili siya pautukay. Ang pagsabot sa grasya, dili pautukay. Pag ang tao wala pa na-convert, wa pa nahimong born again, mao gyud ni iyahang attitude. Mao niyang mindset. Asay grasya din nga naningkamot man pud ko. Mahulog nga murag walay grasya. It's all about sa iyang pagpaningkamot. And then grabe igsoon, out of the abundance of the heart the mouth speaks. Kay ang tao nga nag-ingon ani dili lang word niya na-prove. No, mga tao niingon ani dili lang word nila na-prove nga wala sila kasabot sa grace. Pag abot sa hunahan, napa sila gibuhat ka mas grabe igsoon. Nahimo gid silang hambugiro.
Sa diyang giasenso sila sa Ginoo, mangtamay na sila ug ubos sa ilaha. O naanay mga brothers and mga kaigsuonan nato diri nga mas tambol na. Kay moingon naman nga masuya man siya nga overtikan siya og ubang sakyanan. Natoy gi-overtikan siya ni ana siya nga overtikan ko nimo ha padatuay na lang tabi. Tas isa sa atong brother diri giingnan niya kaya na gyud ako paliton imong kalagbrad ba. Ug daghan pa igsuon, daghan pa nga kahambugan gyud. Daghan pa nga kahambugan di lang innocent question ba. Pastor, asa mang grace anak kung naningkamot man pud ko nagmanifest gyud sa kinabuhi igsuon. Nga wala gyud nakasabot sa grasya sa Ginoo. Kay pag nakasabot ta igsoon di gyud ta maghinambog. Di ta mang tamay ug ubos sa atoa. Sa diyang padatuon ta sa Ginoo, paasensohon ta sa Ginoo, di ta mo look down sa atong mga kaigsuonan na naglisod sa kinabuhi. Walay words manggawas sa atong mga baba nga hinangin kay igsuon kay maulaw ta sa Ginoo. Kay klaro kaayo nga unsay nahitabo nganong naabot ta unsa ta karon. 1 Corinthians 3:6-7. I planted the seed in your hearts and Apollos watered it. But it was God who made it grow. It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. Nagbangi ang mga taga-Korinto. Kinsa may dapat sundon, si Apollo or si Paul? Yaw-yaw si Paul. Ngano naglibog man mo? Apollo bag si Paul. Nga man tay laing dapat sundon, si Kristo lang man. Kay basig unsa pay pagpaningkamot ni Apollo ug ni Paul, kung wala ang Dios nga nagpabunga sa gitanom, di gyud na mamunga igsuon. Pag nakasabot ta ani, nga even ang ato ang kusog, let me say kang, ang ako lang yung effort anino ako ang kusog. Nagnipili ko nga maningkamot. Sige, i-claim na imong pagpaningkamot. O nga imuha na nga part nga naningkamot ka. Pero moingon gihapon ko igsuon, even imong pagpaningkamot igsuon na ay grabing divine intervention. Ang kusog nga imong gigamit, imuha ba na? Ang kaalam nga imong gigamit, imuha ba na? Di ba sa Ginoo man na? Unya ang magpabunga ana wala pag yung kay control. Wala pag yung kay control sa pagpabunga ana. So tanan na lang yun igsuon gikan sa imong pagpaningkamot hangtod sa nibunga. Ang imong pagpaningkamot, tanang himaya sa Dios lang yun. Sa Dios lang yun. So, pag modulot ni sa tuwa igsuon, ay, di dyan ta kapangutana. Asa mang grasya, ana? Nga naningkamot man sad ko. Hala, sige, paningkamot di, o sa kadlaw, magsakit ka, tanaw na to. Tanaw na to, mamunga ba na imuhang pagpaningkamot kung di katagaan sa Ginoo mayang panlawas? Amen? Grabe. Kana pa lang mo mata ta igsoon nga buhi pa ta. Ay nako. Grabe. Kana pa lang mo mata ta nga buhi pa ta. Grabe. Di kita pwede mang hinambog at ubangan sa Ginoo. Mo na mahitabo igsoon pag first wala gyud na born again. Wa gyud sa kasabot sa grasya. Ikaduha, gusto makibahin sa himaya sa Dios. Half-half ba? Half-half. Nga namay, naigibuhat ang Ginoo, half, 50%, ako akay 50%. Ang grabe yung kalaban, ego sa tao. Pridefulness and boastfulness. Mo ginay dapat ilansang. Mo ginay dapat i-tame, brothers and sisters. Mo ginay ipapatay sa balaang espiritu ang pridefulness and boastfulness sa tao. Deuteronomy 8:10-18. Magtuon taan igsoon. Giingon sa Ginoo sa mga Israelites, when you have eaten your fill, be sure to praise the Lord your God for the good land He has given you. But that is the time to be careful. Beware that in your plenty you do not forget the Lord your God and disobey His commands, regulations, and decrees that I am giving you today. For when you have become full and prosperous and have built fine homes to live in, and when your flocks and herds have become large or very large, and your silver and gold have multiplied along with everything else, be careful. Ang giingon raman po sa Ginoo igsoon is be careful, not be fearful. Ay po pasubra iha,
Not be fearful. Be careful, magbantay lang yun daw ta igsoon. Sa diyang mo asinso na ta, magbantay yun daw ta igsoon. Do not become proud at that time and forget the Lord your God, who rescued you from slavery in the land of Egypt. Do not forget that He led you through the great and terrifying wilderness with its poisonous snakes and scorpions, where it was so hot and dry. He gave you water from the rock. He fed you with manna in the wilderness, a food unknown to your ancestors. He did this to humble you and to test you for your own good. He did all this so that you would never say to yourself, can you, brothers and sisters, that you would never say to yourself, I have achieved this wealth with my own strength and energy. Grabe ka, bulsay. Oh, where is the grace in that if I have also exerted much effort? Giyan sa Ginoo. Don't ever say to yourself that I have achieved this wealth with my own strength and energy. Nadato ko, nilambo ko, niasinso ko, tungod sa ako. Di gyud mo yung ana igsoon. Remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. Lakpakan na to ang Ginoo. In order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. Tungod lang yun igsoon kay faithful ang Ginoo. Naa siya yung mga tao nga gihimong businessman, gidato para mo survive ang humanity. Naitrabaho ang mga katawhan. Ang mga doktor gihatagan niya kaalam para ang mga diseases, mga sakit igsuon malunasan. Mga teacher gitagaan niya wisdom kaalam para mo impart og knowledge sa mga tao. Tanan gi-orchestrate sa Ginoo. Tanan igsuon gi-orchestrate na tanan. Siya ang nagbuot ana tungod kay naasiyay katuyuan. So usa ka adlaw kung nahimo kang successful sa leadership or sa imong panginabuhian, sa imong resources, ayaw kalimot igsuon that it's the Lord who gave you the ability to produce wealth or to become what you are right now. And I'm so sad of what I have witnessed. Sulod sa simbahan, nakita nimo sa sugod perting ampo nga magka-disciple. Grabe gyud, perting ampo magka-disciple. Grabe yung pagpaningkamot, wala gyud. As pastors, we want to lift them up. Gi-assignan gyud namog disciple. And then nagrasyahan. Ang gi-assign nga disciple nagdala og mga kalag og nahimo gyud silang mga top nga mga disciples sa simbahan. Pero nakalimot sa sugod, sa grasya, sa humble beginning, nga nahimong discipler kay gihatagan og disciple. Nindot man unta, pero ang resulta sa unahan, nasira ang karakter, ako man ang disciple. Ako'y naghaguan na, ako anang disciple. Sad lang yun kayo. Ang tendency sa tao, sa diyang maging successful na siya, makalimot siya unsay sugod. Nga grabe dito, ang grasya sa Ginoo namuhat para mahitabo sa iyang kinabuhi kung unsa siya karon. That's why I urge this church, remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. Please say, it is the Lord God who give me the power to be successful. Amen. One of these days, mahimo kang DGL, mahimo kang discipler, gamiton ka pag-ayo sa Ginoo. Even this church, Sanctuary of Worship, gamiton ta pag-ayo sa Ginoo. Di ta dapat makalimot sa atong humble beginning. Unsa ta gigrasyahan sa Ginoo. Nga gigrasyahan lang gyud ta sa Ginoo mao nang naingon ani ta karon igsuon. Amen. Nagka-building ta, naataaning unsa ta karon igsuon. Only because of the grace of God. Isulat na to na, i-frame na to na sa atong mga kwarto. Isulat na to, nya butang picture frame para kada adlaw ma-remember gyud nato. Ma-remember gyud nato ang grasya sa Dios. So biblically aligned mindset and attitude,
I may work hard, but it is still God who gives the ability, opportunity, and results. It's always. Unsa pagpaningkamot, igsoon, tanang bunga sa imong pagpaningkamot, ang Ginoo gyud ang hinungdan niya ng tanan. Word to remember? Legalistic mindsets and attitudes distort the truth that we are not chosen because of anything good in us, nor because of the work we have done for the church or the effort we have exerted. We must reject legalism and give God the glory He deserves, for everything we have and everything we are is by His grace alone. Amen? Everything we have and everything we are right now is by His grace alone. O wala tay bahin sa himaya sa Dios. In eternity, we may have reward, pero pag abot sa himaya, igsoon, it's 100%. All the glory belong to God. Amen. We are just His vessels. Amen? We are just His vessels. All glory, power, and praise belong to Him alone. Amen? Pag straight ta na igsoon, dili ta ma-penetrate sa demon of legalism.